isang asong handang ialay ang buhay para sa kanyang amo. Ito ang kwento ng katapatan, sakripisyo at tapang ni Max. Sa umpisa ng pelikula, ipinakilala sa atin ang isang military dog na ang pangalan ay Max. Pinamumunuan ni Max ang mga sundalong Amerikano patungo sa isang lugar sa Afghanistan, habang sinusundan siya ng kanyang handler na si Kyle. Samantala, ang iba pang miyembro ng tropa ay nakikipag-usap sa mga lokal na residente ng nayon. Sa tulong ni Max, nadiskubre ng mga sundalo ang isang lihim at ilegal na imbakan ng mga baril at iba't ibang armas sa loob ng isang bahay. Kalaunan, nalaman nilang ang mga armas na ito ay ibinibenta ng mga residente sa mga organisasyong terorista. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw, bumalik si Kyle sa base at tumawag sa kanyang mga magulang. Dito natin nalaman na mahal ng kanyang pamilya si Max at itinuturing nila ang aso na parang isa ring miyembro ng kanilang pamilya. Ang nakababatang kapatid ni Kyle na si Justin ay hindi mahilig sa mga aso. Tulad ng karaniwang teenager, naiirita siya kapag masyadong pinupuri ng mga tao ang kanyang kuya at madalas siyang masungit habang naglalaro ng video games. Kinabukasan, tinipon ng mga nakatataas kay Kyle ang kanyang tropa upang tanungin sila tungkol sa mga nawawalang armas. May hinala silang may isang sundalo sa grupo na sangkot sa katiwalian, ngunit hindi pa nila matukoy kung sino ito. Alam ni Kyle na ang matalik niyang kaibigan at kapwa sundalo na si Tyler ang nagnanakaw ng mga armas upang ipuslit pabalik sa Estados Unidos. Sa kanilang susunod na misyon sa labas ng base, hinarap ni Kyle si Tyler tungkol dito. Ngunit nakiusap si Tyler na huwag siyang isumbong. Muli, si Max ang nangunguna sa tropa. Habang naglalakad sila, bigla siyang huminto dahil may naramdaman siyang panganib. Sa halip na sundin ng babala ng aso, inutusan ni Tyler si Max na magpatuloy dahil sa kanyang pagiging pabaya. Dahil dito, diretsyong napunta si Max sa patibong na inilatag ng isang suicide bomber. Sunod-sunod ang mga pagsabog sa paligid. Tumakbo si Kyle upang iligtas ang kanyang aso at sumigaw para humingi ng tulong kay Tyler. Ngunit si Tyler ay nagtago lamang sa likod ng mga bato at hindi tumulong. Sa gitna ng putukan, napatay si Kyle habang ang iba pang miyembro ng tropa ay nakaligtas. Pagbalik sa kanilang tahanan, labis na nadismaya ang ama ni Kyle na si Ray kay Justin dahil sa pagiging iresponsable nito at nauwi sa pagtatalo ang dalawa. Habang nagtatalo sila, dumating ang ilang opisyal ng militar upang ipaalam sa pamilya ang pagkamatay ng kanilang anak. Lubos na nadurog ang puso ng buong pamilya sa masamang balita. Sa libing ni Kyle, dinala ng mga sundalo si Max upang makapagpaalam sa kanyang amo sa huling pagkakataon. Dahil si Kyle lamang ang sinusunod ni Max, umupo ang aso sa tabi ng kabaong at halatang labis ang lungkot. Nang subukan ng mga sundalo na ilayo siya, ayaw niyang sumama. Gayunpaman, tila nakilala ni Max si Justin at sa tulong nito ay nagawa ng mga sundalo na maisakay muli ang aso sa sasakyan at dalhin siya sa isang animal shelter. Sa kanilang bahay, makikitang naglalaro muli ng video games si Justin gaya ng nakasanayan. Malalim ang kanyang pinagdadaanan dahil sa pagkamatay ng kanyang kuya at sinisisi niya ang kanyang ama sa pagpapadala kay Kyle sa militar. Muli silang nagtalo. Pagkatapos nito, sinabi ng ina nilang si Pamela na balak ng militar na euthanasia si Max. Bumisita ang pamilya sa dog shelter at doon nila nalaman ang tunay na kalagayan ni Max. Dahil sa matinding ugnayan niya kay Kyle, labis siyang natroma nang mamatay ang kanyang amo. Natatakot na siya sa malalakas na ingay at nagiging agresibo sa mga tao. Dahil wala na raw siyang silbi sa militar at itinuturing na mapanganib sa labas nito, napagdesisyonan ng mga awtoridad na tuluyan na siyang patulugin. Dahil si Max ay sumusunod lamang sa mga utos ni Justin, nagpasya ang pamilya na ampunin ang aso para sa kanya. Gayunpaman, masyadong mapanganib si Max para ipasok sa loob ng bahay, kaya itinali siya ni Ray sa harap ng bakuran. Hindi talaga masaya si Justin sa responsibilidad na maging tagapag-alaga ni Max, ngunit ginagawa pa rin niya ang tungkulin niya. Pagsapit ng gabi, hindi tumitigil si Max sa pagtahol at pag-ungol. Naiistorbo ang buong pamilya pati na rin ang mga kapitbahay dahil sa ingay. Dahil dito, lumabas si Justin upang pakalmahin ang aso, ngunit hindi siya pinayagang umalis ni Max. Kinabukasan, nagising si Justin sa harap ng bakuran dahil buong magdamag siyang nanatili roon upang samahan at pakalmahin si Max. Maya-maya, pumunta siya upang bisitahin ang kaibigan niyang si Choi. Madalas mag-download si Justin ng mga pirated na video games mula sa internet at ibinebenta ito sa kanyang mga kaibigan at ganoon din ang ginawa niya noong araw na iyon.
Nakilala rin niya ang pinsan ni Choi na si Carmen na mahilig sa mga aso. Nang malaman ni Carmen na nahihirapan si Justin sa pag-aalaga kay Max, inalok niya itong tulungan sa pag-train ng aso. Bago dumating si Carmen upang tumulong, nag-ayos si Justin ng sarili, nagsuot ng maayos na damit at inayos ang kanyang buhok. Halata na may gusto siya kay Carmen at nais niya magpa-impress. Sa pagtatapos ng araw, natutunan ni Max na maglakad ng maayos sa tabi ni Justin dahil sa mga teknik at paraan na itinuro ni Carmen. Inanyayahan naman ni Pamela si Carmen na maghapunan kasama ang pamilya. Habang kumakain, naging emosyonal si Pamela tungkol sa pagkamatay ni Kyle na nagdulot ng hindi komportabling pakiramdam sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagsimulang tumahol ng marahas si Max. Ilang segundo lang ang lumipas, tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Justin ng pinto, nakita niya si Tyler sa labas. Lumalabas na nasugatan si Tyler habang nasa serbisyo at pansamantalang umuwi. Masayang-masaya sina Ray at Pamela nang makita siya at inimbitahan pa siya sa parada ng ika-4 ng Hulyo. Inilabas ni Pamela si Tyler upang ipakita kay Max sa pag-aakalang muling magkakaroon ng koneksyon ang dalawa. Ngunit nang makita ni Max si Tyler, bigla siyang naging agresibo. Nakawala pa siya sa tali at sinugod si Tyler. Sa tamang oras, napigilan ni Justin at Carmen ang aso. Tinitigan ni Tyler si Max nang may galit. Alam niyang naiintindihan ng aso ang tunay niyang intensyon. Kinabukasan, mas naging malapit at palakaibigan si Max kay Justin, kaya dinala niya ito sa bike park. Kinakabahan si Carmen dahil walang tali si Max, ngunit tiniyak ni Justin na magiging maayos ang lahat. Habang nagbibisikleta sila sa kagubatan, sinusundan lamang sila ni Max. Pag-uwi ni Justin ng hapon, nakita niyang bumili si Ray ng isang kulungan upang pigilan si Max na muling makasakit ng tao tulad ng nangyari noong nakaraang araw. Pagsapit ng ika-4 ng Hulyo, masayang nanonood ng parada ang pamilya. Ngunit nang magsimula ang mga paputok, biglang nagpanik si Max dahil sa malalakas na tunog. Mabilis na umuwi si Justin at sinubukang papasukin si Max sa loob ng bahay. Ngunit dahil sa sobrang takot, tumanggi si Max na lumabas ng kulungan. Upang pakalmahin siya, pumasok mismo si Justin sa loob ng kulungan at sinamahan ang aso. Samantala, nagsimulang magtrabaho si Tyler kasama si Ray sa pasilidad ng kanilang storage unit. Nang tanungin kung paano namatay si Kyle, nagsinungaling si Tyler at sinabi na sinalungat umano ng aso si Kyle at inatake ito. Dahil sa matinding lungkot at galit sa pagkamatay ng kanyang anak, nais ibuhos ni Ray ang lahat ng kanyang galit kay Max. Umuwi si Ray at nang walang ibang tao sa paligid, tinutok niya ang baril sa aso. Ngunit sa huling sandali, pinigilan siya ni Justin bago pa niya tuluyang iputok ang baril. Umalis si Ray matapos balaan si Justin na kapag nagkamali pa siya ng isang beses, tuluyan nang itutumba si Max. Kinabukasan, nagtungo si Justin sa lugar kung saan sinanay ni Kyle si Max noong nasa serbisyo pa ito. May isang sundalo roon na nagsabing mabuting aso si Max at imposibleng saktan nito ang sarili niyang trainer. Doon din nalaman ni Justin na hindi pala umuwi si Tyler dahil sa isang injury, taliwas sa ipinahayag nito noon. Dahil dito, lalo siyang nalito at nagtanong sa sarili kung bakit nagsinungaling si Tyler sa kanila. Pagkatapos nito, pumunta si Justin sa bahay ni Carmen, dala ang isang DVD na nagpapakita ng mga training session ni Kyle at Max. Habang pinapanood nila ang video ni Kyle at Max na magkasama, mas lalo pang naniwala si Justin na hindi kailanman naging dahilan si Max ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng kanilang panunood, dumating ang isang lalaking nagngangalang Emilio, isang kriminal na kakilala ni Choi, upang kunin ang pirated na laro mula kay Justin. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Emilio ng tawag mula kay Tyler na lalong nagdulot ng hinala kay Justin. Nang makaalis si Emilio, inutusan ni Justin si Max na sundan ang sasakyan nito dahil nais niyang malaman kung ano ang koneksyon ni Emilio kay Tyler. Sinundan nila ito hanggang sa makarating sa isang liblib na lugar sa gitna ng kagubatan, kung saan nakita nilang nakikipagkita si Tyler kay Emilio. Nasaksihan ni Justin na may ilang Italianong gangster na bumibili ng mga armas mula kay Tyler. Doon niya agad napagtanto na si Tyler pala ang nag-smuggle ng mga baril mula Afghanistan at ibinebenta ang mga ito sa mga gangster. May dala ring 2 aso ang mga gangster upang magbantay. Nang marinig nila ang tahol ni Max, agad nilang hinabol ang aso. Sa pagtakas nila, inatake ng 2 aso si Max, ngunit nagawa niyang pabagsakin ang 2 at makatakas ng hindi nahuhuli. Pag-uwi ni Justin sa bahay kinagabihan, nadatnan niya roon sina Tyler at ang kasosyo nitong si Deputy Stack.
Natagpuan nila ang bisikleta ni Justin sa kagubatan at napagtanto nilang nakita niya ang iligal na bentahan ng mga armas. May sugat sa kamay si Deputy Stack na sinadya niyang isisi kay Max, sinasabing kinagat siya ng aso. Dahil dito, iginiit nilang mapanganib si Max at kailangang ipatumba. Alam ni Justin na nagsisinungaling ang dalawa, ngunit hinilas siya ni Tyler upang makipag-usap ng pribado. Tinakot niya ang bata at binalaang huwag magsasabi kaninuman tungkol sa kanyang nakita, kung hindi ay mapapahamak ang kanyang pamilya. Dahil sa takot, napilitan si Justin na manahimik para sa kaligtasan nilang lahat. Kalaunan, dumating ang mga tauhan mula sa dog shelter at kinuha si Max. Pagkatapos nito, bumalik si Tyler sa pagtatrabaho sa storage unit ni Ray. Tinanong siya ni Ray tungkol sa isang storage room na ginagamit ng walang kompletong papeles. Ang totoo, ginagamit iyon ni Tyler sa pagtatago ng mga armas. Ngunit nagsinungaling siya at sinabing kaibigan lang niya ang gumagamit nito. Samantala, dinala si Max pabalik sa shelter, ngunit inatake niya ang mga handler at nakatakas. Bumalik siya sa kanilang bahay. Nang makauwi si Ray, tinanong niya si Justin tungkol sa tunay na nangyari kina Max at Deputy Stack. Dahil pakiramdam niya ay may itinatago ang kanyang anak. Paulit-ulit niyang kinulit si Justin, ngunit nanatiling tahimik ang bata at walang sinabi. Dahil sa hinala, bumalik si Ray sa storage unit kinagabihan. Doon niya nahuli sina Tyler at Deputy Stack habang inilalabas ang mga baril. Sinubukan pa nilang magpalusot, ngunit nang mapagtanto nilang nabuking na ang kanilang sikreto, dinakip nila si Ray at ginawang bihag. Plano nilang patayin siya matapos ang bentahan. Samantala, sa bahay, nakatanggap si Pamela ng tawag mula kay Ray na nagsasabing doon muna siya magpapalipas ng gabi sa isang hunting cabin. Nagtaka si Pamela dahil alam niyang wala naman silang ganoong cabin. Ilang sandali lang ang lumipas, muling dumating si Max sa bahay. Agad na sumama si Justin kay Max at pumunta sila kina Choi upang ikwento ang nangyayari. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Max sina Justin, Choi at Carmen patungo sa lugar kung saan dinala si Ray. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, narating nila ang isang bahagi ng kagubatan at nakita nilang bihag si Ray. Bumalik si Carmen upang tumawag ng pulis, habang nanatili naman sina Justin at Choi upang bantayan sina Tyler at ang grupo nito. Muling naamoy ng aso ng kalaban ang kanilang presensya at inatake si Max. Kasabay nito, naglakad sina Tyler at Emilio patungo kay Justin na may balak siyang patayin. Samantala, nanatili si Deputy Stack sa tabi ni Ray upang bantayan ito. Nang maiwan na mag-isa sina Ray at Deputy Stack, sinamantala ni Ray ang pagkakataon at inatake ang deputy. Nagawa niyang palayain ang sarili. Matapos ang matinding labanan, natalo rin ni Max ang isa pang aso at mabilis na tumakbo patungo kay Ray. Sa wakas, muling nagkita ang mag-ama, ngunit determinado pa rin si Tyler na patayin sila. Upang ilayo ang panganib kay Justin, humiwalay si Ray sa kanyang anak at tumakbo sa kabilang direksyon. Hinabol siya ni Deputy Stack gamit ang sasakyan, ngunit binaril ni Ray ang deputy, dahilan upang sumabog at bumangga ang sasakyan nito. Samantala, tumatakbo sina Justin at Max palayo kay Tyler, ngunit naabutan pa rin sila nito. Itinutok ni Tyler ang baril kay Justin at ibinuhos ang kanyang galit, sinasabing nais sana niyang tapusin ang bentahan ng mapayapa, ngunit nasira ang lahat. Habang handa na siyang barilin si Justin, biglang sumugod si Max upang iligtas siya. Muling inatake ni Max si Tyler at pareho silang nahulog mula sa tulay. Nasugatan din si Max sa nangyari. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Carmen kasama ang mga pulis at nailigtas sina Justin at Max. Pagkatapos ng lahat, ipinakita si Justin na nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang kapatid. Pinasalamatan niya si Kyle sa pagbibigay sa kanya ng isang kaibigang tulad ni Max at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsaludo siya bilang paggalang. Makikita rin na sina Carmen at Justin ay opisyal ng magkasintahan. Nang umuwi si Ray mula sa trabaho, tinanong siya ni Justin tungkol sa kulungan ni Max. Sinagot ni Ray na ibinenta na niya ito dahil mula ngayon, mananatili na si Max sa loob ng bahay bilang isang ganap na miyembro ng pamilya. Nagtatapos ang pelikula habang masayang naghahanda ang buong pamilya para sa hapunan. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na recap.